If you are to be asked by someone, what is your proof of your genuine faith? Kasi maraming religious groups or religious people who claims to be Christians, who claims to be in the faith, at wala naman ng masama ron, pero kailangan nung maintindihan ng mga tao, hindi po lahat ng panampalataya ay nakaayon sa banal na kasulatan. There has to be some proof of a genuine faith. Muli ang hangad na iyong lingkod sa bawat isa, ang kapayapaan at biyaya ng Diyos ay sumainyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pong ating pagtitipon through FB Live ay napakahalaga, lalo sa panahon ito na tayo ay restricted ang kilos. Although we look forward sa ating pagtitipon-tipon sa ating kapulungan, but this is mainly studying the Word. And as we anticipate na sa ating muling pagkikita-kita sa kapulungan, I hope to God na we will be excited, we will be even more happier na makapag-fellowship sa isa't isa. But again, tinan niyo po sa ating pag-uusap ngayong umaga, sa Colossians chapter 3, verse 16, andun po yung proof na pwede nating sabihin sa mga tao, naroon yung proof na pwede nating ipahayag sa mga tao of our devotion to our Savior Jesus Christ. Note verse 17. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. So, ang tunay na ebidensya o patunay or proof of our devotion sa ating Panginoong Jesucristo o sa Diyos is not primarily through listening and watching or even attending our worship services. It's not that primarily the proof, but the proof is bukas. Then let me explain. What I preach, what we have agreed today, what we have been believing for many years, patungkol sa panampalataya sa ating salita ng Diyos, of course, the real proof will show up tomorrow, the following day. When you go to work, when you go to your respective jobs, or perhaps to your school, or when you start to do your housework, the real proof of genuine faith is during whatever you do. That's the test of what we believe. Do all in the name of Jesus Christ. You see, itong pagsamba na ating sinasabi should not stop when we leave the church. Yung ating pagsamba, our worship and devotion to God must be with us at this very moment, in your workplaces, whatever you do, and then hindi mo siya iwanan pagkatapos ng salita ng Diyos. And then listen, hindi tayo pupunta sa church to worship per se. Of course, andun ang fellowship, andun ang katuwaan na sama-sama tayo magkakapatiran. Because we should come to church with our worship. Going to church with worship with us. Kasama yung pagsamba natin pagtungo sa church. We don't stop worship when we leave the church.
We don't stop worship when we stop listening sa message na ito. Kundi tuloy yung buhay natin pagsamba sa ating araw-araw na buhay. Kung merong attack mode, meron tayong worship mode. Nakalagay tayo palagi na nakaswitch tayo ron sa we are always in the act of worship. Verse 17 ng Colossians chapter 3, whatsoever you do in word or deed, do all, lahat, in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. So worship is doing everything in the name of Jesus, glorifying His name, and thanking God. So yung pagsamba natin, tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, we are worshiping God daily. If we do everything in the name of Christ. Ito po maganda nito mga kapatid. Pagka tayo ay nandun sa ganung mode, it will give us guidelines sa ating pamumuhay. Now, let me read to you Colossians chapter 3 sa verse 18 hanggang 21. Colossians chapter 3, 18 to 21. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Yung mga talatang ito, mga kapatid, ay dapat na nagiging gabay natin sa araw-araw. And then listen, sa binasa natin, God is telling the wives, bukas, when you submit to your husband, in the name of Jesus Christ, you are worshiping God. Husbands, bukas, when you love your wife, and by the way, your wife should not be the bitter half. Siya po ay dapat the better half. So tayo mga tatay, mga husbands, bukas, when we love our wife, when we encourage our kids to love God, when we try to help them do everything in Jesus' name, we are worshiping God. So I hope you would take this instruction sa Bible na tayong lahat, asawa, nanay, tatay, anak, all of us na mga Kristiyano, when we do all things in the name of Christ, you are actually worshiping God. Laliman pa natin ng konti. As a family, when we learn to thank God in everything, when we do everything in Jesus' name, you are actually worshiping God. Employees, mga nagtatrabaho, saan mga opisina, ano mga pinagkakakitaan, when you go out bukas and do your job, whether you're self-employed or whatever, whether you are working for your boss or you are the boss, if you're an employer, you do all things for the glory of God. If you are an employee, you work for your boss as if siya si Jesus, as if siya yung ating tagapagligtas, nang ibig sabihin, you are serving the company, you are doing your job, in the name of Jesus Christ, the Bible says you are worshiping God. Bakit pagsamba ang tawag doon ng Panginoon? Bakit worship the Lord and give thanks to Him? Alam nyo, ang ibig sabihin kasi ng pagsamba, it is glorification of God. Pagbibigay puri, pagbibigay lugod, pagtataas ng kanyang pangalan, pagbibigay ng lahat ng nauukol na praise and worship and glory. Sa 1 Peter 4:11, that God in all things may be glorified. Don't get the idea
na pagkatapos nating mag-usap sa ating FB Live at bukas, you're going to do anything or you are going to do something else. Dahil ang tunay yung patunay ng pananampalatayang itong taglay natin kay Kristo is everything that we do, everything should be done in the name of Jesus Christ, glorifying God. 1 Corinthians 10:31, whether therefore ye eat or drink, whatsoever ye do, do all to the glory of God. So mga kapatid, mga kaibigan, we have no right to do anything that does not glorify God. Everything we do is to glorify Him. And that's worship. So bukas, when you go to work, or you pick up some tools, you go to office, or you sit behind your laptop, you go to the mall or sa market, or you're doing some dishes, or bukas, or mamaya, kumakain ka, uminom ka. So sabi ng Bible, whether you eat or drink, dapat naluluwalhati ang Diyos. So pagka ganyan po ang ating mindset, na lahat ng bagay ginagawa mo as part of your worship to Him, glorifying Him, wala kayong makikita nag-aaway, nagbubungangaan, iinisan, nagtitikisan sa harapan ng pagkain. Wala kang makikita na mga Kristiyano nag-iisip na masama sa kanyang kapwa. Wala kang makikita na mga tao na naghahangad ng pakinabang sa kanyang sarili lang. Bakit to? Hindi mo kasi pwedeng gawin yung ganung bagay na makakaluwalhati sa Diyos. Bakit? Hindi nakakalugod sa Diyos, of course. So whatever you do all to the glory of God. Worship is not just what we say. Worship is what we do. So we are to do all things to the glory of God. Pag ito ay nasa puso natin, ipinamuhay natin, lalo na ng mga Kristiyano, hindi mo pwede asahan kasi hindi Kristiyano rito. Pag ginawa ito ng mga Kristiyano, mas magiging maganda ang workplace, ang environment. Bakit to? Hindi ka gagawa ng lihis sa katwiran ng Bible. Hindi ka gagawa ng lihis sa salita ng Diyos. At kahit na unbeliever, kahit na atheist, kahit na satanista pa yan, they would not dare to say, you're living wrong. Okay? So, again, we are to do all things for the glory of God. Sa New Testament, sa totoo lang ho, not one day out of 7 is a holy day. Sa New Testament, all 7 days are holy days. So whether you treat your work as secular or sacred, whether you are in the ministry tulad ng kagaya namin, whether you are in a secular job, wala dapat diferensya. Pag parehas tayong Kristiyano, our faith must be seen all over the place where we are daily. Sabi nila, hindi mo pwedeng paghaluin yung religion at saka politics, religion at saka, well, sino may sabi sa inyo religion ang sinasabi natin? I'm not talking about religion. I'm talking about our relationship with Jesus Christ, na lahat ng kilos natin ay naaayon sa kanyang salita, lahat ng gagawin natin, lahat ng sasabihin, lahat ng desisyon will be glorifying to Him. At pag yan po ang paninindigan, na wala naman po kinontra ang ating batas sa Bibliang ito, aba mas mabuti. Isipin nyo ang tinu ng ating paligid. So, it's our faith being active daily. Okay? It's our faith glorifying Him sa araw-araw nating pamumuhay. If you cannot do something, if I cannot do something for the glory of God, then I have no business doing it. Pag hindi nakakaluwalhati sa Diyos ang bagay na plano kong gawin o dapat nice kong gawin, kung hindi nakakabigay lugod sa Diyos, kay Kristo, yung aking gagawin, aking iisipin o pinagpaplanuhan, I have no business doing that. Hindi ko dapat ituloy. Bakit? Sala yun sa sinabi ng Biblia. Sala yun sa proof of my genuine faith. Because all things should be done for the glory of God.
So it's about what we are to do bukas, after this time. Pag ang lahat ng araw ay para sa Diyos, lahat ng gagawin natin will glorify God. Kaya kung itong prinsipyo ito ang mangyayari sa lahat ng Kristiyano, kasi ang mga hindi pa mananampalataya, kailangan mo na sila maging Kristiyano. So if this principle will be obvious sa ating mga mananampalataya, tayong nagsasabing Kristiyano at nakakakilala kay Kristo bilang tagapagligtas, if this principle will be real, no corruption, no criminality, araw-araw we do, whether you consider it as natural things, you would always consider that as spiritual things. Yung bang inilalagay mo ang Diyos sa lahat ng kilos mo, sa lahat ng kaisipan mo, sa lahat ng decision mo, because whatsoever you do, you are doing it in the name of Jesus Christ, giving God thanks and glorifying Him. Alam nyo, before lockdown, of course, excited tayo lahat, lagi sa ating mga churches, sa pagsamba, they have praise and worship, singing, etc. Only to find out after the service, some of the same people live in hypocrisy. Even leaders in churches, people na parang di madapuan ng langaw sa pulpit, or hindi sila parang di sila madapuan ng langaw sa kanilang paglakad within the area. Yet sa tunay na buhay, some who claim to be Christians, sad to say, kung mabuhay, masahol pa sa ulupong. Sila yung nakikita mo pinagsisilbihan, sila yung nakikita mo pinapayungan, sila yung nakagagawa ng pagpapayaman sa pananampalataya, and people who are gullible would even give their whole fortune para sa kanilang mga pundador, only to find out na sila po inadaya at din na sila makaalis. But a true believer believes that every place is a holy ground. That every day, hindi ito lamang secular, kundi ito ay holy para sa Diyos. Kaya hindi nila dudungisan yung kanilang buhay. Kaya hindi nila hayang mali ang kanilang mga salita, iingatan, dahil ayaw nila na mapupulaan ng Panginoong Diyos. So if we could only get them to understand that we don't just come to church to worship, we must bring our worship with us. And we do not leave our worship sa church. We take our worship with us. Bakit to? Again, verse 17. And whatsoever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Sa tayong mga may asawa, tayong mga anak, tayong mga tatay, tayong mga lingkod, tayong mga empleyado, tayong mga trabahador, tayong mga laborers, even you are in a high government offices or sa isang simpleng tao ka lang sa ating pamayanan, whatsoever you do now, do all in the name of Jesus Christ. Kasi kung hindi, we have no business doing it. It's wrong for us. And then, let me give you some things for us to check kung yung ating mga ginagawa ay nakakalawan natin sa Diyos. Turuan natin ating mga sarili muna. Una sa lahat, it will glorify God, and we are doing that in Jesus' name. One, if may approval ang Panginoon at consistent ito sa kanyang salita. Okay? Ano ibig sabihin? If what we are doing is consistent to the character of Christ. Again, sabi ng Bible, do all in the name of the Lord Jesus. Yung sinabing pangalan ng Panginoong Jesus, it refers to His character. So, you don't need to find sa Bible na, bawal ito, bawal yan. Because, mga kapatid, the Bible is not a book of, it's not primarily a book of list of do's and don'ts. Na isang pangyayari po sa amin nung araw,
may panauhin kami sa church. At may nakalagay naman kami ron ng no smoking. Biro nung tao, biro lang naman po niya, kumuha siya ng sigarilyo sa kanyang bulsa, pero professed Christian na siya noon. At para bang nanunudyo, kung tawagin, kinuha isang stick at tinaktak ng konti sa kanyang palad. At sabi ko sa kanya, Sir, no smoking po tayo. Hindi naman niya binuksan at sabi niya, oo, no smoking, pero wala naman sinabi sa Bible na bawal na manigarilyo. Wala naman nga eksaktong diretsong walang na bawal manigarilyo. Pero sabi sa Sir, wala naman pong sinabi din sa Bible na pwede kang manigarilyo. So medyo nagkulitan lang kami ng konti, pero alam ko naman hindi niya gagawin. Pero sinasabi natin, people would try to look for, bawal, sinabi ba ng Bible, bawal yung bawal. Mga kapatid, the Bible again is not a book of list of do's and don'ts, but it's a book of principles. So while our kids, habang maliliit pa sila, tayo rin mga may edad na sa ating panahon yun, we have to tell them and we have to tell ourselves na ang Biblia po dapat guide natin, okay? Dapat itong magiging manual natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Yung ating maliliit na mga anak, of course, hindi mo pwedeng pabayaan basta-basta yan. You have to tell them, anak, masama yan. Anak, hindi mo dapat ginagawa. O ito dapat mong ginagawa. Of course, as they grow up, hindi mo na kailangan isa-isahin pa sa kanila yon, lalo kung may mga pamilya niyan. But as they grow up, they will be convinced, pag nabuhay sila sa prinsipyo ng Banal na Kasulatan, they will be convinced na gagawin nila yung mga bagay na nais nating mga magulang. Yun ang kalakayan nila. They will do things batay sa ating karakter. So, bukas, or mamaya after this meeting, tanongin natin sarili natin, yung bang ginagawa ko, does it fit? Does it has approval or consistent sa karakter ni Kristo? O yung bang ginagawa natin, can you sign your name? At kaya if you are to sign your name, sinasabi mo, tama itong ginagawa ko. That's why I'm giving my name with my approval. So we are to do something in the name of Jesus Christ, and that means si Kristo po sa ating mga ginagawa, pag nakita niya na si Kristo mismo, that He would approve of it. So when you do everything in His name, don't do anything na hindi pwedeng ipirma ni Kristo, so to speak, ang kanyang pangalan. So ano yung ginagawa natin ngayon? Yung gagawin pa natin o plan natin gawin. Ang tanong, mayroon ba yung approval or consistent ba ito sa karakter ni Kristo? Pangalawa, yung bang ginagawa natin o plano natin gawin or pinagdidesisyon ng bagay, does it has authority or certified ng ating Panginoon? Let me give an example. Kapag ang tao, inilagay yung kanyang pangalan doon, it means he's putting his authority doon sa bagay na yan. Halimbawa, ikaw, bigyan ko ng cheque. Ipinirma ko yung pangalan ko ron. At sabi ko, pakisuyo sa bangko. And then, pupunta ka sa bangko at makikita ng teller and she is authorized to take some of my money para ibigay sa'yo. Why? Because my name is on the check. And my name stands for me. It means, kaya sa nabigyan ng pera, she is authorized to give you some of my money dun sa bangko, then it has my authority doon sa cheque. So again, bukas or mamaya, not only I am to do things that fit or consistent sa karakter ni Kristo, but also when I go out, when we do things, dapat to, mga kapatid, kayang-kayang sabihin natin na we are doing this with this authority. 2 Corinthians chapter 6, verse 3, na hindi nagbibigay ng kadahilanang ikatitisod sa anuman, upang ang aming ministeryo ay huwag mapulaan.
dapat mga Kristiyano lahat daw tayo ay di gagawa na anumang bagay na ang pangalan, ang ministeryo o ang buhay natin bilang Kristiyano ay mapupulaan. And after this, we should live under the authority of Jesus Christ. And we are the one who should be setting the pace. So hindi tayo ang nadidiktahan. Kundi tayo ang, we are the one setting the pace. Sila ang susunod sa aayon sa agos ng banal na kasulatan. Mahirap po. Pero hindi imposible. Mga bagay na gagawin natin sa paningin ng mga unbeliever that will glorify the Lord Jesus Christ. And what would happen next? John 14 verse 14. If you shall ask anything in my name, I will do it. No wonder God is blessing Christians who live by the book and who lives glorifying the Lord Jesus Christ. So when you bring His name into it, then God will do it pabor sa atin. Of course, hindi natin kayang gawin yun perfectly. Pero alam nyo, when we do all things in the name of Jesus Christ, pag ginawa natin lahat ng bagay para maluwalhati siya, hindi ho kayo lugi. Of course, kailangan natin magsalita tungkol sa Panginoon, ikwento natin ang pag-witness, ang patotoo ng Kristo na nagkatawang taong Diyos, ikwento natin sa mga tao na siya ang tagapagligtas, and ask them to repent of their sin, at sumampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, hilingin nila si Kristo na iligtas sila sa impyerno at dalhin sa langit. Of course, we should verbalize. Pero when we live in the name of Jesus Christ, no need to verbalize, but let people visualize your life. Hindi mo na kailangan maglagay ng malaking papel sa iyong harapan. Sabi, "Oy, Christian ako. O, ginagawa ko to in the name of Jesus." No. People will tell it. People will be convinced na you are living for God. So, payagan natin ang Panginoong Diyos to do His will. And tayo mga Kristiyano, do all things in the name of Jesus Christ, na siya mismo, kung siya nasa kalagayan natin, yun ang gagawin niya. So, we will do everything kung siya ang nasa pwesto natin, yun ang gagawin ni Kristo. So, kung ano gagawin ni Kristo, yun ang gagawin natin. It has to come to that point na sabihin natin sa Panginoong Diyos, Lord Jesus, I will vacate my life. Occupy it. So huwag tayong gagawa na ng mga bagay na kumbaga hindi pwedeng ipirma ni Kristo kanyang pangalan. Do not attempt anything in our own strength, but do it in Jesus' name. And finally, dapat to ang ating ginagawa should give a claim and compliment sa Panginoong Diyos. Ano ibig sabihin? Sa labas man ng church, tayo mga trabahador, tayo mga simpleng tao, bilang mga Kristiyano, hindi lang kasi sa church makikita ang talagang paglilingkod. Tili po sa verse 23 and 22 hanggang 23. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto man. So one can be a laborer, one can be a farmer, a lawyer, a dentist, people in uniform, na mga Kristiyano, posible, kaya, nagagawin natin lahat ng bagay for the glory of God, not with eye service, not as men pleasers, kundi gagawin natin sa katapatan ng puso, fearing God. So with His approval, in His authority, with His acclaim, I think we could say, Panginoon, the proof of my genuine faith is obvious. Again sa verse 24, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana, pagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Interesante ito mga kapatid. So anuman ang gawa mo, Paul says that you are serving Jesus on your job if you do that in Jesus' name ng buong puso. And that's the proof
of your genuine faith. I remember a story of a good author, hindi ko mabigitin ang pangalan, in years past, kaibigan niya ang presidente ng bansang yon. One time, itong author na to, sinabi niya sa kanyang assistant, please lang, today, kailangan ko magpahinga, pagod na pagod ako, so kailangan ko munang matulog, so no phone calls, no messages, no visitors, kahit na sino, even my family, kailangan ko na magpahinga sandali. At ito naman kanyang assistant ay napaka masunurin, so sabi niya, yes sir, no phone calls, no messages. After a while, nagring ang telepono, and lo and behold, it was the president. At sabi ng presidente, I need to talk to your boss. Urgent po ba, sir? Ay, hindi naman. Meron na akong itatanong. Sir, with all due respect, sir, ang bilin po sa akin ni boss, no phone calls, no visitors muna, kung pwede. Ganun ba? Sabi mo, ito kaibigan niya yung presidente. Sino ka ba? Tell him, yung presidente, tumatawag sa kanya. Hindi ba naintindihan akong presidente? Sabi niya, sir, with all due respect, ang sabi po na aking boss, no phone calls, no messages, no visitors. Mamaya na lang po sana, sir. Pasensya na po kayo. Okay, binaba yung telepono. Lipas sa mga araw, normal na buhay, yung amo, yung boss ng babae, ng assistant, kinausap siya. Pambira ka, tumawag pala siyang presidente ng isang araw. Hindi mo lang ako ginising. Sabi niya, sir, di ba, baka naman ako mawala ng trabaho pagka sinuway ko ibilin mo. Di ba bilin nyo? No phone calls, no visitors, kahit family mo. Oo, pero habang sila nag-uusap na noon, nag-ring ang telepono. At nang sumagot yung boss. Hello? Yung presidente sa kabilang linya. Ako, sir, pasensya na po kayo. Kasalukuyan ko ang pinapagalitan, sabi ni presidente. Nene, stop. Huwag mo pagalitan yung taong yan. Huwag mo pagalitan. Give me the name. Ano pangalan niya? Ano background niya? Bakit to, sir? Pasensya na po kayo. Hindi na po mauulit. No. Huwag ka magiging ng pasensya. Yan ang klaseng taong gusto ko sa aking opisina. Alam niyo, it will be such a good thing na lahat ng bagay gagawin natin para sa kalooban ng Diyos. Well, meron talagang kapalit palagi. Pero mabuti lang ang ating boss na si Kristo, ang ating Diyos, ang maluwalhati. Do all in the name of Jesus Christ, giving God the glory and thanking Him. So, salamat sa Panginoon ngayong umaga. Ingatan tayo lahat ng Diyos. You stay safe. And God bless you all and give you peace.